Anthony Taberna sa Dos sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Maaantala ang paghahanda ng COMELEC para sa midterm election sa Mayo. Matapos magpalabas ang Supreme Court ng temporary restraining order sa 5 kaso ng disqualification. Bukod sa pagpapahinto sa pag-iimprenta ng mga balota, mapipilitan din daw po ang COMELEC na baguhin ang database ng mga kandidato, Election Management System o EMS Automated Counting Machines, at ang Consolidated and Canvassing System. Lahat daw po ay subject sa trusted build upang matiyak ang integridad, seguridad at accuracy ng automated election system. Tiniyak po ni COMELEC Chairman George Garcia sa publiko na walang dahilan para maalarma, magpanik at mag-alala dahil kontrolado nilang sitwasyon at tuloy. Yon. At hindi kailangang maipagpaliban ang May 12. Ha? Engineer Tony Nanggel. May 12. Midterm elections. Isa sa inilabas na TRO ng Supreme Court ay nagbabawal sa COMELEC na i-disqualify si dating Congressman Egay Erice na tatakbong muli sa pagkakongresista sa 2nd District ng Caloocan City. Isyu ng bayan. Dos por Dos. At may dim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Atin bang ini-enjoy ang lamig ng panahon? Ang lamig ng panahon.
Ang air condition natin ngayon kapag nagbukas kayo, yung dating ginagawa natin kumpatsero na nagtitipid tayo 25 lang. 25. Mas malamig pa sa labas. Totoo. Saka may hangin pa kasi. Yung malamig na, tapos bubugahan ka pa ng hangin. Oo. Tapos titingala ka ng sa kalangitan, makikita mo yung bilog na buwan. Oo. Tapos lalabas na yung wolf. Oo, lalabas na yung wolf. Kaya tuloy, ang daming nasasarapan at sabi pang, konti pang pagkatulog. Oo. Konti pang paghalukip-kip. Yun. Ayan, ako. Pero hindi, kailangan bumangon na, lalo na doon sa mga responsableng mga magulang. Ayan, na talagang itinataguyod ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Mga responsable, meron kasing ilang magulang na kumbatsero wala pa rin sa katawan yung pagiging responsable. Meron ganon. Oo. Meron pa rin ganon. Merong magulang akong kilala kong batsero na kumikita. Kumikita rin naghahanap buhay. Pero kung gumimik, walang patumangga. Talaga. Gimmick. Gimmick. Parang feeling binata pa din. Feeling binata pa rin. Meron ng... Pilingero pala yan. Oo, may asawa at mga anak na. Oo. Pero kumikita naman. Kumikita. Pero talaga meron ganun. Kita mo yung anak niya napapabayaan. Ayun. Yun ang Asawa niya sinasabi natin. napapabayaan. At least yan kumikita. Ang mahirap yung wala nang kita, panay pag-gimmick. Yun ang mas malala yun. Ang sarap hatawin ng 2x2 yung mga ganun. Yung mga ganun ang hindi natin dapat na tinutularan at hindi natin dapat tinutulungan. Talaga. Kasi para mong kinukan yun para mong kinukonsinte. Kinukonsinte mo yung ganong gawain. Ang masarap tulungan talaga, ito, inuulit-ulit natin to. Yung nakikita natin nagsusumikay. Tulad na halimbawa, yung mga ako minsan kapag nakakita ako ng mga may pasan-pasang katre. Oo. Kita ka na ba nun? May pasang-pasang katre. Inilala ko sa gilid ng kalsada. Totoo. Minsan nga isa diyan, naikwento ko na yata to sa minsan diyan sa Commonwealth Market. May nadaanan ako mga batang-bata nagtitinda ng gulay sa kalsada. Natutuwa ka dun Oo, talagang nagsisikap, tumutulong. Yung pala kasama nila yung mga magulang nila. Meron ding mga bila-bilao doon. Ginawa ko tinawaran ko ng malaki. Papataas. Hindi, tinawaran ko talaga ng kalahati. Halimbawa, magkano ba yung tinitinda na gulay yun tinawaran ko ng kalahati nung una, ayaw ibigay. Ibinigay. Adi binalot na. Nung bayaran ko binayaran ko ng sobra. Doon sa original price. As may sukli pa, hindi ko na rin kinuha. Ayun naman. Dahil sa kasiyahan na naramdaman ko sa nakita ko doon sa bata na kahit na tinawaran ko na ng malaki, ibinigay pa rin pa sa kagustuhan lang na makabenta. Yun yung mga ganong mga sitwasyon na makakaramdam ka ng kasiyahan. Totoo, kapag ikaw ay tumulong sa isang taong tinutulungan ng kanyang sarili. Oo. Masisiyahan ka doon Kaysa naman yung iba na tinulungan mo na nga Tinulungan mo na nga masama pa loob pagka nakita. Ito lang. Ang sarap dagukan no? Ang sarap dagukan O kaya nakailang tulong ka na. Nung minsan pumalya ka, ang sama-sama mo. Ang sama ng loob. Kwento ka pa. Ito nagkaroon lang ng programa sa DCRH. Pakayabang. Lumaki na ulo. Habang panahon mong tinutulungan, nakapalya ka lang na minsan. Ikaw na pinakamasamang tao. Kaya alam mo, kumbatsero, itong si Governor Rodito Albano. Ito may Governor Rodito Albano. Ito wizard to Man of wisdom to Meron siyang sinasabi sa akin, kumbatsero, tungkol sa isang sitwasyon na yung sinasanay mong tulungan. Tulong ka ng tulong. Ito tuwing ika-15 araw ng buwan, bibigyan kita. Bibigyan kita, tuloy-tuloy. Di masaya yun. Bibigyan. Tapos tama yung sinabi mo, nung pumalyaan niya, galit na galit sa'yo yun.
Pinagmumura ka dahil pumalya ka sa tulong. Samantalang tinutulungan mo lang naman Tinutulungan mo siya. lang siya, oo. Pero anya, subukan mo anya yung isang tao. Ito naman anya hindi mo gagawin. Pero subukan mo isang tao araw-araw. Araw-araw ay hinahambalos mo. Nasasaktan siya, pero araw-araw hinahambalos mo, hindi naman lumalaban sa'yo. Pero nung tinigilan mo, isang araw na hambalusin siya, magpapasalamat sa'yo, sabi niya. Magpapasalamat sa'yo dahil hindi mo siya inambalos nung araw na yon. Ano lang ang ibig sabihin anya, no? Huwag mong sasanayin ng isang tao na siya'y sumasarap ang buhay niya o kaya pinahihirapan mo siya. Ayan, oo. Magkabila yun, ano? bagay yun. Tingnan mo na, oo. Isang ang pantas yan, na kumbatsero. Pantas to ano si alan yan? Ano alan yan? Rodito Albano. Rodito Albano. Yan ay dahil sa ludong kumbatsero. Kakakain ng ludong, naging pantas. Pantas yan. Gandang umaga, Governor. Rodito Albano. Ba tayo dyan? Katulad lang ng pinag-uusapan natin isang beses, kumbatsero tungkol sa ano ba ang itutulong mo? Bibigyan mo ba ng pera ang tao para laging may pera siya at masaya siya? Sabi niya dito sa Isabela, ang ipinambibigay namin bigas. Para magsasaing muna siya. Baka kung ano lang gawin niya sa perang ibibigay mo sa kanya, matiyak mo na pagkain ang ibibigay mo sa kanya. At least may gagawin pa rin siya para makain niya yun. Magsasaing siya. Kumusta mga kababayan nating meron pa bang mga namumroblema sa kuryente dyan? Kumusta ba mga taga Mindoro? Nako, hindi pa ba solved ang problema dyan? Hanggang ngayon yata, yan pa rin ang problema dyan. Mother, di ba? Kuryente pa rin. Mag-e-election na naman. Yun na naman yung pa rin ang problema. Ay, naku, mamaya nga ibabalikan natin yan. At may mga panawagan dyan, kumbatsero. Mga reklamo na dyan at mukhang walang nagagawa. Walang masyadong aksyon para sa pangangailangan sa kuryente sa lugar na yan. Ang mga kumasyero ng bayan ng Katunying at Jerry Dos. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapsihun, 6:14 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Alita! Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 15 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. PIR nalampasan ang target collection. First time sa loob ng 20 taon. 5 kandidato na na-disqualify kabilang si Congressman Egay Erice, nakakuha ng TRO sa Supreme Court. Complainant sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy naging emosyonal sa korte habang isinasalaysay ang pang-aabuso sa kanya ng pastor. Investigasyon ng NBI kay VP Sara hindi apektado ng peace rally ng Iglesia ni Cristo. 3 magkakapatid patay sa sunog sa Maynila. Modern jeep nawala ng preno. Tricycle sinagasa, 2 patay, 2 sugatan sa Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating good news. ACS Good News.
Aba, nakamit daw po, nakakuha raw po ang BIR. Nakakuha raw po ng BIR ang isang landmark na tagumpay makaraang lumagpas sa 2.85 trillion pesos ang collection target nito noong 2024. Hindi kasama ang na-adjust na 2020 pandemic target. Ito ang first time sa loob ng 20 taon na naabot ng BIR ang collection goals nito. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na bagamat isinasaminal pa ang exact figures sa kalagitnaan ng Pebrero, lumagpas na ito sa paunang target nila. Sa datos mula sa Bureau of Treasury, ang revenue collection ng BIR ay tumaas ng 17.8% noong November sa gitna ng double-digit na paglaki ng mga koleksyon mula sa income taxes, VAT, excise taxes at documentary stamp tax. Ayos ito ha. First time in 2 decades. In 2 decades. Opo. Parang pinapasiklaban tayo ni Commissioner John Lumagi. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan, Commissioner? Wala ba tayong tax exemption dyan? Alas 6:21 na ng umaga na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa 5 kumakandidato na naunang dinisqualify ng COMELEC sa magkakahiwalay na kautusan. Pinigil ng Korte Suprema ang disqualification ni dating Caloocan Representative Egay Erice na tumatakbo bilang kongresista ng 2nd distrito ng Caloocan. Ito yung naging guest natin nung nakaraan. Pinakita pa nga niya sa atin yung sample ng inimprentang balota. Wala na yung pangalan niya. Oo. Yun kumbatsero ay local lang. Local lang. Sabi nga niya, sandali lang naman maimprenta yan eh. Saka kung mag-iimprenta man yun, mag-iimprenta, matipid lang. Kaya lang, meron pong tumatakbong senador na dinisqualify ang COMELEC na kailangang ibalik sa listahan. Ang pangalan po, Subair Mustafa. Subair Mustafa. Oo. Ang dami na palang naiimprenta. Nawala yung pangalan niya. Ilan na? 6 million 6 na milyon na. Naknambakan dalaga. Eto pa. Charles Savillano bilang kongresista ng 1st District ng Ilocos Sur. Chito Balintay bilang gobernador ng Zambales. Uy, Governor Juneb Dane. May kalaban ka pala si Chito. Chito Balintay, tigilan mo na muna yung panonood mo ng Netflix, Governor. May kalaban ka. At Florendo Ramos Ritualo Jr., si Renren Ritualo, na tumatakbo bilang miyembro ng konseho ng San Juan. Binigyan ng Korte Suprema ang COMELEC ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Congressman Erice, habang 5 araw para sa 4 na iba pa. Dahil dito maaari nang maisama sa balota ang pangalan ng mga nabanggit na kandidato sa darating na eleksyon. Ayun. At dahil po dyan, yan po ang banner story ng halos lahat ng mga pahayagan ngayon. Ayan, ang pahayagang Philippine Star. COMELEC defers printing of ballots after SCTRO. Ayan. Philippine Star ho yan. Sa Philippine Daily Inquirer, ganun din. COMELEC halts printing of ballots for May polls. Matindi pala yung latest development na yan mula sa Supreme Court. At ang Manila Times, COMELEC stops printing of ballots. Ayan, Ito kong batsero ay halimbawa magkano ba ang isang papel dyan ng inimprenta? Sabihin na natin, mahaba Mahaba yan. Mahaba yan Saka yung oras, yung kuryente, inubos at mga taong nagtrabaho para dyan sa printing na yan. Magkano kaya? Doon na lang muna tayo sa materials kung batsero. Halimbawa yung printed material per ballot. Magkano yan? Sabihin na natin 50 pesos. Yung isang ballot na yan. Masyadong mataas yung presyo ko na yun? Pag bultuhan kasi kung batsero, kailangan mababa. Kung sa'yo pa kukuha. Pag pera-peraso yan, mahal talaga yan. Pero kung gusto mong makakuha ng mura-mura, eto raw, 22 pesos daw pala yan. Magkano yan? Magkano ngayon yan? Kwentahin nga natin yan. Yung 6 million. 6 million. Times 22. Times 22. 6 million times 22.
Yun na nasayang na pera. Yung pa lang, Sayang na to, tapon na to. 132 million pesos na to. Tapon na yun. Tapon na to, kumbatsero. Anak ng bakang dalaga, oh. Ang tanong yan na kaya ang last na ilalabas ng Supreme Supreme Court Court na TRO. Baka naman sa kalagitnaan meron pa ulit. Kaya lang, ito po yung proseso ng batas, mga kababayan. Ang COMELEC, sabihin ng COMELEC, para sa amin, may batayan para ma-disqualify yan. Sabi naman ng Korte Suprema, kaya nga kami Korte Suprema. Mas magaling kami. Mali ang desisyon ninyo. Ayan. Ayun ang problema, kumbatsero. Kaya lang, sino mananagot? Kaya nga Pwede ba nating sabihin na dahil sa kapalpakan ng COMELEC, nasayang ang 132 million pesos? Hindi natin hindi natin masasabi pwede yan. sabihin. Dahil ginagawa lang din nila yung trabaho nila. O pwede ba natin sabihin, dahil sa pangimasok ng Korte Suprema, ay nasayang ang 132 million Hindi pesos? rin Trabaho rin nila yan Pambihirang pati. Kailangan charge to experience. Naku po, Yung 132 million bigat naman pesos yun. na nasayang na yan. Pambihira, Sana naman wala nang susunod. Alas 6:27 ang ating oras. Masantos siya kabasan. Sa kayo namin, nagbangon kila. Naging emosyonal ang nag-iisang complainant sa mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy na si alias Amanda nang magbigay ito ng direct testimony sa korte. Ayon kay Attorney Ian Enterina, legal counsel ni Amanda, ilang beses na naiyak ang kanyang kliyente habang nagbibigay ng testimonya sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 kaugnay sa qualified human trafficking case laban kay Kibuloy. Sinabi ni Attorney Enterina na tinapos na ang direct testimony ni alias Amanda at isasalang na ito sa cross-examination bukas. Naku, yan ang mas mahirap para sa testigo Oo. Ang nasabing kaso ay isang non-bailable offense. Samantala, ibinasura rin ng Pasig RTC ang hirit ni Pastor Kibuloy na makadalo sa isang live TV interview kaugnay ng pagtakbo niyang senador sa nalalapit na eleksyon. Nakapanood naman na tayo ng cross-examination, kumbatsero. Maraming kung ang direct testimony naiyak na ganyan yung biktima, di ano kaya ang magiging eksena kapag binubuli na siya nung defense lawyer? Sino kaya defense lawyer ni Pastor? Pastor Kibuloy. Walang binanggit na pangalan. Kapag mahusay na criminal lawyer ang mapapaiyak talaga. Mapapaiyak sa inis. Sa inis, mainis na, mainis. Yung talaga trabaho. Yung bang nagsasabi ka na ng totoo, pero palilitawing kasinungalingan ng mga sinasabi mo. Live ba yan? Live ba? Open to media ba yung ganyang coverage? Mukhang hindi, kumbatsero. Maganda sana kung i-open, 6:29 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maapektuhan ang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo ang investigasyon ng NBI kaugnay sa slay threat ni VP Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Remulla na wala siya nakikitang problema sa peace rally ng INC at nirerespeto ng pamahalaan ng kalayaan ng mga taong magpahayag ng kanilang saloobin. Paliwanag pa ni Secretary Remulla, hindi sila nagbibigay ng special favor sa ilang tao dahil sa kanilang standing at hindi maiimpluwensyahan ng INC Peace Rally ang ginawang investigasyon kay VP Sara sa sinabi nitong papatiin ng first couple at si Romualdez. Dagdag ni Remulla, kung sa resulta ng investigasyon ay may batayan at sapat na ebidensya laban kay VP Sara, magpa-file sila ng kaso laban dito. Yun, kapag talagang kaso at mayroong criminal offense na nagawa, dapat lang talagang kasuhan. Ang naging punto lang naman sa peace rally ay yung political, yung impeachment, di ba? Which is a political process. Political process yun. Iba ho ang criminal process. Kapag may nagawang krimen, dapat ituloy ang kaso dapat dyan. tuloy ang kaso.
Alas 6:30 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Tatlong magkakapatid na minor de edad ang nasawi sa sunog sa kanilang bahay sa Old Santa Mesa, Maynila. Alas 5 ng hapon ang sumiklab ang sunog na nagsimula sa ground floor ng bahay at umabot sa unang alarma bago na apula mag-aalas 6 ng gabi. Hindi nakalabas ang tatlong magkakapatid na babae na nasa edad 7, 9 at 16 dahil kasalukuyan silang natutulog sa ikalawang palapag ng bahay nang mangyari ang insidente. Wala namang nagawa ang ina ng mga bata na nagtitinda lang sa tapat ng kanilang bahay nang mapansing nasusunog na ito. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng naabong ari-arian. Alas 6:31 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. 2 ang patay habang 20 ang sugatan sa banggaan ng isang modern jeep at tricycle sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa isang testigo, nag-counterflow ang modern jeep na patungo sana sa Apalit, Pampanga bago nawala ng kontrol at nabangga ang tricycle. Naganap ang insidente sa isang tulay sa MacArthur Highway na nagresulta sa pagkahulog ng modern jeep sa tulay. Sa 20 sugatan, 7 ay estudyante ng Bulacan State University na dinala sa pagamutan. Kabilang naman sa nasawi ay ang tricycle driver at ang pinsan nito na sakay sa tricycle. Sinabi ng driver ng modern jeep na nawalan siya ng preno at sinubukan niyang gumawa ng paraan para ito mapahinto at hindi masaktan ang kanyang mga pasahero. Ngunit nahagip pa rin ito ang tricycle. Susunod! Dito po! Sa tingin nyo, gano'n na karami ang bentahan ng sasakyan dito sa Pilipinas? Gaano ang mga nabebentang sasakyan? Bumababa kaya? Dahil naghihirap ba ang Pilipinas? Yan. Magandang malaman natin yan. Alamin sa pagpapatuloy na ACS Balita. alas 6:33. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Cebu Pacific pala, kumbatsero, ay naglabas ng kanilang statement. Cebu Pacific. Cebu Pacific. Ito palang panahon ng mga bakasyon. Ang pangunahin daw puntahan ng mga Pilipino ay Cebu. Tapos Davao, tapos ay Bacolod, Boracay, yan ang Marami dyan sa Iloilo, yan ang mga grabe daw ang nagpuntahan Visayas, mga turista. Visayas, Oo. Nakasama din yung Davao. Tsaka Davao, Mindanao. Pero sa abroad, sino nga mahilig magsabi ng abroad? Abroad. Saan daw ang pinakamarami? Hangkang. Ang mga Pilipino daw po ay karamihan daw po sa mga pasahero nila na naglakbay sa labas ay papunta ng Hong Kong, tapos ay Singapore. Ayan, Tapos ay mga mamahaling lugar yan. Mamahalin. Pero Tapos sa Hong Kong, times 8 kaagad ang gastos nyo dyan. Sa Singapore, times 30... Times 40, 43 na. 43 na pala. Tapos kumbatsero, itong Narita, Japan. Sa Japan, mura ang pera ng Japan. Alam nyo, magandang magpunta ng Japan ngayon. Dahil bumaba ang pera nila Japan. Dati ang isang lapad nasa 5,000. Ngayon 5,000 piso. Ngayon 3,500 na lang yata. Parang ganun nga, kumbatsero. Kumbaga bawat piso mo 3 yen, halos 3 yen na. Kaya nga at ang isa pang dumadami daw ang pumupunta sa Dubai.
Dubai. Dubai, ganun Kumbachero. ba? Ang kanilang desert safari. Oo. Ang saka yung mga gusto nila magpagulong-gulong sa buhanginan doon. buhanginan at gusto sumakay sa camel. Saka, Dati raw sinisigarilyo lang ng mga Pilipino yung camel. ngayon ay sinasakyan Ngayon na. ay sinasakyan Hindi na. ba kasama ang Taiwan? Walang Wala Taiwan? dito sa listahan baka sa page 2. Tingnan nyo ninyo yung Taiwan doon sa mga gusto ng malalamig. Oo. Malamig din ngayon sa Taiwan pero mura. Oo. Dahil magkano lang 1.50 lang ang pera nila. Totoo. Mataas lang Oo ng nga, konti no? sa pera natin. Laking katipiran. Kung gusto lang naman ninyo lamig, yung lamig ng panahon. Winter. Ayan. Diba kasi, ayun ang wala tayo. Sana may winter din tayo Hindi na sana tayo maalis. Hindi na tayo, kasi ang pinupuntahan natin, Baguio. Oo, yan. Baguio, Tagaytay, happy na tayo doon. Oo. Gusto kasi nating maisuot yung nabili nating sweater. Sayang ilang linggo na lang, summer na. Oo, talaga. Tag-init na ulit. Sinabi mo ba? Eto na, nasa linya na natin si Congressman Egay Erice. Kong Egay, magandang morning! Good morning. Captain. Nako. Napuputol Kong Egay, tawag uli kami ha. Medyo choppy-choppy ang signal. Chapi, Inaabangan pa naman ni Engineer Kuya Ronald Talens ang sasabihin ni Kong Egay. Ni Kong Egay. Balikan natin ang linya kay Kong Egay Erice ha. Naniniwala si dating Oriental Mindoro Governor Rodolfo Valencia na hindi dapat maglatag ng 60 pesos per kilo na price ceiling sa bigas sa merkado. Ayon kay Valencia, sa katunayan ay mas malaki pa ang gastusin nila sa production ng bigas kung ikukumpara sa presyo ng pagbebenta nila. Kung ganito anya sitwasyon, talagang magiging pahirapan sa pagiging competitive sa merkado at hindi maiengganyo ang mga local producers na mag-produce ng mas marami pang dekalidad na bigas. Ayon kay Valencia, mas mainam na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng pagtulong sa mga magsasaka pagdating sa production dahil ito ang pangunahing nakaapekto sa presyo ng mga produkto. Tama po kayo doon. Kailangan po ng suporta sa Ayun, infrastructure. Dapat po yung nabigyan ng priority ng bansa natin. Suporta po sa mga magsasaka, number 1 po yan. Opo. Po, number 1. Tsaka sa mga mahing isda. Yun naman sa tinan mo ito, Angel, pinacheck ko po wet market sa Bulacan. Doon po tama yun. 48 ang lowest po nila per kilo at ang highest naman po nila ay 60 per kilo. Si dating Oriental Mindoro Governor Rodolfo Valencia. Itinalaga bilang acting chairperson ng House Committee on Appropriations si Marikina City Representative Estela Kimbo. Inanunsyo ito ni Secretary General Reginald Velasco matapos na magbitiw sa pwesto si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Una nang sinabi ni Ko na nagdesisyon siyang magbitiw bilang chairperson ng panel dahil sa usaping kalusugan. Samantala si Kimbo ang nagsilbing senior vice chairperson ng nasabing komite bago ang pagbitiw ni Congressman Zaldico. Record high ang dami ng naibentang sasakyan sa bansa nitong nakaraang taon. Nako, dami. Sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, umabot sa mahigit 467,000 passenger and commercial vehicles ang naibenta noong 2024. Mas mataas ito kumpara sa 430,000 car units na naibenta noong 2023. Gayunman ay mas mababa pa rin naman daw ito sa inaasahan nila o sa target na 468,300 car sales para sa 2024 o itong target ng Philippine automotive industry. Ayun. 467,000 Grabe, no? na sasakyan ng 2024 ang naibenta. Kaya magtataka pa ba tayo kung matraffic? Bakit matraffic na ganyan? Mas mabilis ang pagdami ng sasakyan kaysa sa pagdami ng kalsada o paglapad ng kalsada. Ayun, kaya nga. Andito na siya. Eto na. Balikan natin ang linya kay Congressman Egay Erice. Kong Egay, magandang morning! Good morning, Yun, Jerry, at good morning
At happy birthday kay Katunying. Thank you. Teenager ka pa lang. Oo nga. Teenager ka pa lang, ini-interview mo na ako, magpakorenta ka na ngayon. Oo nga pala, no? Ang tagal ko na pala kayong kino-cover. Konsihal ka pa lang yata kino-cover. Konsihal pa lang. Buti na lang, hindi kita inabutan nung SK ka. Hindi ka pa buhay no. Opo, Congressman, ito na yung prayer mo, pinakinggan ng ito Supreme na. Court. Temporary restraining order. Nagpapasalamat po tayo sa sa ating Panginoon, pangalawa sa Korte Suprema. Napakalaking kagaanan po sa loob at sa isipan. Alam nyo, talagang pinanghihinaan na ako ng loob dahil tinitiis ko yung stress. Nakikita ko yung stress ng aking pamilya, ng mga mahal ko sa buhay, ng mga supporters ko sa Caloocan. Parang tinatanong ako, bakit ka ba nakikipaglaban sa COMELEC? Alam mo namang makapangyarihan at alam mo naman na sila ang referee ng eleksyon. Sabi ko naman, nasahan ko naman ito na talagang pahihirapan nila ako. Pero ang naisip ko naman, kaya nga gusto natin maging kinatuan para may boses yung tao, makikita yung mali. At makikipaglaban para sa bayan, iwasan yung pag-aabuso. Kung bababayaan ko naman to, parang dahil lang sa sarili kong interest. Kaya sabi ko, itong Supreme Court PRO, mahaba pa yung laban Pero malaking bagay dahil pagpalakas ng loob ko para ituloy. Alam mo, pag sa harap ng mga challenges, kung gusto mo na sumuko, parang ito yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na piliin pa rin yung tama kahit mahirap kaysa magsawalang kibo na lang. Oo, totoo ho yan. Pero kayo po ba, Kong Egay, ay may gag order ba sa inyo? O pwede pa rin ninyong ituloy yung mga akusasyon o mga ibinibintang ninyo sa COMELEC? Naipile ko na naman po ito sa korte at pinasya ko na hayaan na muna yung korte. Ombudsman, yung Supreme Court. Kaya lang po, medyo nababahala din ako dun sa statement kahapon ng spokesperson ng COMELEC, si Attorney Rex Laudjenko yata yung pangalan niya. Dahil sinabi niya na ipupus dahil daw dito sa sa PRO ng Supreme Court hindi na matutuloy yung mock elections na gagawin nila. Nakita ko po parang walang connection yun kasi po yung mock elections will only use mock candidates, mock entries. Anong epekto nun sa pagpapatuloy? At sa mock elections po, titingnan lang naman kung gumagana yung makina. Titingnan din po kung yung haba ng pila ay maayos, yung time and motion. At ito po ay ginagawa na wala namang connection dun sa ECM dahil dun sa election management system dahil hindi naman po gagamit talaga ng mga real data sa mock elections. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin nun. Pero parang pinapahirap niya yung sitwasyon na yung 5 tao na inuutos ng Supreme Court na isama sa balota. Pangalawa, sinabi niya na mahirap daw ilagay sa pag-uwing yung election management system. Pero sa nakaraang sistema, napakadali. Natatandaan nyo, noong 2016, na disqualify ng COMELEC si Senator Grace Poe as presidential candidate. December 18 yon, 2015, nung na-disqualify siya, tapos nag-apila siya, HREP sa Supreme Court. So medyo tumagal din po. Pero nung dineklara ni-reverse ng Supreme Court yung disqualification niya, sandali lang naibalik naman sa ECM yung pagiging kandidato niya as president. At marami pa pong nadi-disqualify na wala naman po issue tungkol dun sa election management system. Ngayon lang po natin narinig yan. Pagka ganyan po, ano ba ibig sabihin? Mahina ba yung sistema?
Bago ba yung sistema na hindi pa nasubukan? Kaya parang malaking issue. 5 kandida. Ngayon po, parang napakalaking kagambalaan. Tingnan nyo, 18 billion yung kontrata. 5 pangalan lang isisigit mo. Dun sa ACM, hindi naman sa balota. Sa ACM, sa BCM, sa election management system, parang napakabigat na problema na. Yun ang parang pinalalabas ni Laudianco. Pangatlo, sinabi niya na yung mga balota, 6 million daw, yung masasayang. Alam nyo, ito, ipaghiwalay natin, 6 million masasayang dahil sa isang kandidato na senator na nagkaroon ng TRO. Hindi dun sa 4 na iba pa. local candidates. Kabilang ako. Bakit? Sa aming kasakalungan, mga 240,000 lang sa District 2. Dun sa mga maliliit na probinsya, baka wala pa 100,000 yung mga botante. So, konti lang yun. Dahil lang dun sa isang senatorial candidate na talagang i-reprint nila yung 6 million 6 million, Kaya dapat siguro, ito ay isang malaking leksyon sa COMELEC that they should be very circumspect in disqualifying candidates, aspirants. Bakit? Kasi constitutional right ng isang tao, ng isang Pilipino na to be voted upon. So kung hindi sila masyadong sigurado, alam naman nila na may court of last resort. Hindi naman pwedeng dahilan nila, mahirap na, gagastos na, baka this is a prelude to another MR. Para dapat dito ang pakinggan talaga yung buong kaso, hindi due to technicalities na lang, di ba? Ang dating kasi Congressman, masansala ko lang po kayo. Ang dating kasi kapag bigla mong binasa yung balita, ito kasing mga to, nagabul-habul pa tuloy, gagastos tayo ng 132 Nasayang tuloy. Nasayang tuloy 132 million hindi po, mali po yun dahil sa totoo lang po, yung sa amin, yung 4, I doubt it kung na-print na yung ballot. Na kaming 4. Bakit? 6 na milyon pa lang yung napiprint na ballot. Yung 6 na milyon na yon, meron taga Ilocos, taga kung saan lugar, hindi naman sabay-sabay na nandun yung sa ibang regions. Hindi sabay-sabay na region. Pero nung nakaraan, meron ka ng pinakita kong Egay na sample nakuha ka mo ni Mitch kahayon. Na balot. Ano po yun? Na wala yung pangalan mo? Oo nga po, yun nga po yun. Yung sila sabi nila, yun yung pinaka-layout. Pinaka-layout. Diba? Hindi yun yung actual na printed ballot. Yun po yung layout na nilalagay dapat ng COMELEC sa kanilang website. Pero nung tinignan ko po yung website, ang nandun pa yung pangalan ko. Kaya lang, nung January 6 ng gabi, nung magsimula, hindi naman pinalitan yung sa website. Nagkaroon lang ng kopya yung kalaban ko. Yun yung sinasabi ko. Po. So, taga muna, yung TRO ba dahil ang nature nito temporary nga, wala bang petsa yan? Baka naman wala po akong sa pagkakaalam ko, hindi naman po ako lawyer, pero sa pagkakaalam ko sa maraming kaso na aking nalaman, ang Supreme Court TRO ay indefinite hanggat sila mismo ang nag-lift. Ayun. So ganito po, kapag, in other words, kapag ka po nag-imprenta, nag-resume na ng printing ang COMELEC ng balota, kasama ang National Printing Office, ang National Printing Office ay kapag ka mga taga 2nd District na ng Caloocan ng pag-uusapan, kasama nila dapat ang pangalan nyo doon. Dapat ando na. Opo. Yes. Sinabi naman po ng Korte Suprema, the COMELEC must comply. So, they prohibited the disqualification of my candidacy. So, maliwanag po yun, pero at binibigyan sila ng 10 araw para sagutin yung aking main petition. Ayun po. Ayun. Okay. Congratulations, Kong Egay. Congratulations po. Opo. Salamat po. Kong Egay Erice ng Caloocan.
merong isa dito eh. Of course, hindi ito dapat i-impose doon sa kandidato. May nag-message dito kung Bachero, dapat daw ito si no name. Kung totoong mapagmalasakit si Mustafa, yun yung kandidatong senador, mag-withdraw na lang siya sa pagka-senador. Total naman, hindi siya ganun kasikat para manalo sa eleksyon. Sayang ang pondo magagamit sa pag-reprint. Kasi yung gaya ng paliwanag nito si Kong Egay, yung 6 million na pinag-uusapan, hindi naman doon sa mga local candidates eh. Oo, doon sa Pang-senador national eh. Pang-senador. Sa pang-senador ho yun eh. Oo. Kaya masasayang yung 6 million dahil nga doon sa kay Mustafa. Pero hindi kasalanan ni Mustafa yun ha. Oo. Hindi kasalanan ni Mustafa yun. Baka sabihin naman yun, si Mustafa may kasalanan. Siya yung kandidato, dinisqualify siya, naghabol siya at pinagbigyan siya ng Korte Suprema. So he followed the process. Pero dahil sa naging decision na yan ngayon ng Supreme Court, nakikilala na natin ngayon Si Mustafa. Malamang si Mustafa na mananalo. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sa dalawang to, Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Binabati pala natin ng happy birthday itong si Mr. Sid Consunhi. Isidro Consunhi. Sid Consunhi. Naalala mo yung pangalan mayaman yan nakatulog daw sa Senado na pinagalitan ni Idol. Na-interview ko kasi yan dati yan po yun. Siya po yun. Birthday po niya ngayon. Nakita ko dito sa aking cellphone. At naalala ko lang na hindi ba sila yung may-ari ng Semirara Mining? Itong sila Mr. yung DMCI. Consunhi. Consunhi. Di ba nung isang beses ini-interview ni Kong Angel itong si former Governor Rodolfo Valencia. Kanina pala, narinig din natin. May problema nga sa kuryente dyan sa Oriental Mindoro. Ang sabi niya, yun ang malapit sa Semirara. Dapat doon sa Semirara Energy, doon makikonnect ang Oriental Mindoro. Mura na, may supply pa. Kaya nga. Baka pwedeng maayos na yung deal na yon. Kawawa naman yung ating mga tama raw dyan sa Mindoro. Oo nga. Saka anong negosyo ang mag-thrive dyan? Anong negosyong mabubuhay? Anong bagong negosyong malilika kung walang kuryente? Oo, talaga. Anong gagawin nyo? Magpapalamig pa rin kayo ng debote sa ilog? Magandang umaga pala kay Kabayan. Kabayan! Ay, pagaling ka, Kabayan, ha? Ay, si Kabayang Noli Di Castro. Si Kabayan, wag na kayo nagpapahamog. Hindi naman na kayo bumabata. Babaong ka lagi ng good morning towel. Good morning towel. Wag kayo Panlagay sa likod pag nababasa ng pawis. Magandang morning. Ay, si Ricky Ileto. Happy birthday. Boss Ricky Ileto. Wala ba tayong libreng sombrero ni Pinuno diyan? Pinuno. Si Kuyang Els Bartolomeu ay maagang gumigising at nagwawalis-walis ng bakuran. Yun ang kailangan. At napakasarap daw dahil napakalamig ng panahon. Yun. At magandang umaga at happy listening kay Tito Albert Nagales at kay Tita Helen Nagales. Nakatutok! Aba, tinan mo 24 oras! At ngayon pa lang, kumbachero, ang dami nang bumabati sa iyo ng happy birthday. Ay, maraming Isang salamat po. tulog na lang. Itong si ating Marilyn Lagnito, nakala ngayon na yung handaan. Pupunta na raw sana siya rito eh. Pwede rin naman. Magdala na rin kayo. Marami daw bang tinapay ng katonying sa aabutan niya dito? Pwede po.
dito, liho kayo din sa DCRH at istimahin po namin kayo dito. Alam niyo naman, meron po kami dito Operation Tulong. Handa po kaming tumulong sa inyo. Ganon din si Aya Jelom Tang. Aya Jelom Tang, magandang morning. Chityam Kongo Hun 7:05 in the morning. Jerry Labasan, Kabet, magandang morning. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 15 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pag-iimprenta ng mga balota hininto ng COMELEC matapos magpalabas ang Korte Suprema ng TRO sa 5 disqualification case. Pangulong Marcos pinatitiyak sa DOH na tuloy ang serbisyo ng PhilHealth kahit zero subsidy ito. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba ng 4%. 10% naman ang ibinagsak ni VP Sara sa Okta Research Survey. Halaga ng piso kontra dolyar posibleng umabot sa 60 kapag naupo bilang presidente si Donald Trump. Maling bangkay na iuwi sa pamilya ng OFW na namatay sa Kuwait. DMW nagkasa ng investigasyon. 12 Chinese inaresto sa ni-raid na scam hub sa Parañaque. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Ay, sa mga gustong swertehin sa araw na ito, lakasan ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Andyan ho sa Barangay 98, Tondo, Maynila. Ating bagong lakas agent na si Sherwin Alfaro. Sa detalye ng ating mga balita, sinuspindi ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon. Ito ang kinumpirma sa DZRH mismo ni Chairman George Garcia kasunod ng pag-i-issue ng Supreme Court ng Temporary Restraining Order sa 5 kandidato na dinisqualify nito sa darating na eleksyon. Dahil dito maaari na silang isama o ilagay sa balota para sa eleksyon bilang opisyal ng mga kandidato. Liwanag ng COMELEC Chair, wala naman sanang problema ito partikular sa 4 na lokal na kandidato. Pero dahil ang isa sa nabigyan ng TRO ay tumatakbo sa national position, ayun, ay kailangang ulitin ang pag-iimprenta. Sa inyo ko lang po muna unang inaano sa programa. Sige Pinapasuspenda po natin ang printing ng ating pong mga balota sapagkat doon po sa mga natapos na namin printing, yung local absentee voting ballots, overseas voting ballots, yung test ballots, Bangsamoro ballots at yung Caraga ballots na nasimulan na rin po namin ay kinakailangan ibaliwala po lahat
sapagkat ito po'y hindi naglalaman nung pangalan nung kandidatong nakakuha ng TRO sa senador. At dahil po kinakailangan isama ang pangalan ng pangalan niya sa balota, kinakailangan po yung lahat na naimprenta so far ng COMELEC na mga ilang milyon na mga balota, mga 6 na milyon na po yun, ay kinakailangan ibaliwala lahat. Yun, si COMELEC Chairman George Garcia. Ito pa problema, kumbachero. Ilang kandidato rin sa pagkasenador ang maapektuhan sa inilabas na TRO ng Supreme Court sa isang senatorial aspirant na pinigil nitong matanggal sa listahan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman Erwin Garcia na bukod sa mga balotang nasayang, posible rin na masayang ang mga tarpaulin na pinagawa ng mga kandidato dahil sa desisyon na ito. Dahil may nakalagay na number eh. Yung Pagka number mga kampanya nila. ka, nakalagay yung number sa tabi mo, yun na isi-shade. Pag naibalik yung si Mustafa, mababago yung number nila. Mag-a-adjust yung number. Oo, lalo na yung mga nandun sa bandang MC, Mustafa eh. Yung mga susunod sa M. Yung mga susunod. Patay kang nako. bata ka. Yun na nga. Paliwanag ni Andy Garcia, ay ni Chairman George Garcia, ito ay dahil sisingit na ang pangalan ng kandidatong nakakuha ng TRO, magkakaroon din ng pagbabago pati sa mga numero ng pangalan na nasa balota. Magkakaroon din po ng pagbabago ng numero nung mga kandidato. At least pag pinasok mo yung letter M po kasi yung pinapapasok na pangalan, yung pong lahat ng nasa ilalim nun ay kinakailangan mag-adjust ng numero. At siyempre, inaalala natin yung mga nakapagawa na ng mga tarpaulin, yung mga bigay na ng mga numero. So medyo, sa palagay ko, nakapaggastos na rin yung iba po dyan. Paano yun? Kung sakali po at nag-adjust talaga, ay magbabago po talaga ang numero. Tinig po ni Chairman George Garcia habang ini-interview ng nagitla na si Congressman Angelo Palmones. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni dating Congressman Egay Erice sa Supreme Court matapos na magpalabas ng temporary restraining order kaugnay sa pagkansela ng COMELEC sa kanyang kandidatura. Sa panayam ng DZRH kay Erice, sinabi nito na bagamat dumating siya sa puntong pinanghihinaan na siya ng loob, ngunit nagkaroon siya ng pag-asa dahil sa desisyon ng Korte Suprema, lalo na nang ipag-utos na isama ang kanyang pangalan. Gayunman, nilinaw ni Erice na hindi niya kasalanan at ng iba pang kandidato kung sakali mang masayang ang may 6 na milyong balota na nauna nang naimprenta at ngayon mapupunta na lamang sa basurahan. Ipag-iwalay natin, 6 million masasayang dahil sa isang kandidato na senator na nagkaroon ng TRO. Hindi dun sa 4 na iba pa. local candidates. Kabilang ako. Bakit? Sa aming kasakalungan, mga 240,000 lang sa District 2. Dun sa mga maliliit na probinsya, baka wala pa 100,000 yung mga botante. So, konti lang yun. Dahil lang dun sa isang senatorial candidate na talagang i-reprint nila yung 6 million 6 votes. million, Kaya dapat siguro, ito ay isang malaking leksyon sa COMELEC that they should be very circumspect in disqualifying candidates. Congressman Egay Erice. Lumagapak pa ng gusto ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling survey ng Okta Research noong November 10 to 16, 2024, natapyasan ng 10% mula sa 59% noong third quarter ng 2024 ay sumadsad sa 49% ang tiwala ng taong bayan kay Vice President Duterte. Bumagsak din sa 48% ang performance rating nito mula sa dating 52%. Bahagya ring nabawasan ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay 65% mula sa dating 69%. Ang kanyang performance rating ay nabawasan naman ng bahagya, naging 64 mula sa dating 65. Samantala, sa oras na alas 7:15, mamigay muna tayo ng pera. Bagong taon, bagong lakas promo.
Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Andiyan sa Tondo, Maynila, si Sherwin Alfaro. Go, go, go! Anthony Jerry, ito nga sa Joanna sa... Ano ba ito? Siomayan? Joanna Siomayan. Ay, nako, ang sarap ng siomay. Ang sarap pa ng Shanghai. May siomay na, may Shanghai pa. Dahil, swerte ito sa akin. Ikaw ba si Joanna? Anak ko si Joanna. Anak mo si Joanna? Swerte. Napakasarap ng Shanghai na. Napakasarap pa ng siomay. Sino may gawa nito? Siyempre, natural yung anak ko. Sarili namin gawa. Abo. Ito ang iba ang gawa. Pero mo, na sosomay na, nanonood pa. Ito, oh. Yun, sa cellphone. Kaya ka-tune sa DZRH. Siyempre, Kain kasi ng yan, kain. Gareth, number 1 ka sa amin. Oo, wala na, sinabi niya na. Sa bibig niya na nagmula. Number 1 ka ang DTRH sa amin. Number 1 ang DZRH dito sa Barangay 98. Ito yung likod naman ng Bitas. Hindi. Busy yung tao. Condominium. Yan ha, condominium. Tama. At pero sino paborito mong announcer pag umaga? Siyempre, si Jerry ba? Saka si... Ang Bonita Berna. Bonita Berna, Jerry ba? Dos por dos, siyempre meron ang 1,000 pesos! Yehey! Meron ko may lumpia, ayan. Talaga naman kain ng kain si Sherwin, no? Sino gumagawa ng lumpia? Siyempre, sarili namin gawa. Ay, sariling gawa. Yung iba hango eh. Sarili nyo! Ang sarap ng lumpia! Ano bang sawsawan, paboritong sawsawan dyan? Walang sausawan. Sariling gawa. Puro sariling gawa. Hindi na kailangan. Oo. Sobrang ang lasa ng lumpia. Oo. Ito, Sherwin. kalahati betsin, kalahati balot. Wala po. Wala. Oh. Sherwin, yung iba kasi, yung iba nagsyo-siomay, Sherwin, yung mahango lang eh. Yung pala sila, sariling gawa nila. Sarili po na. Sarili. Pakita mo. Tingnan mo yung siomay nila. Ang cute, ang liliit. Halagang 7 pesos eh, talagang busog ka. Yung lumpia 7 pesos din. Ano ba laman ng lumpia? Karne. Saging laman ng lumpia. Ba, lumpiang turon pala Adi, yan. turon pala yan. Turon pala yan. Nilagay nyo dito. Ang liliit, kala mo turon, pero hindi lumpia to. Yan ang mainam, mo ha. Talagang nagsusumikap. Yan ang masarap na tingnan, yung pagsisikap ng ating mga yan ay homemade. Homemade. Yung pagsisikap nila talaga namang todo-todo. Talaga namang actually, hindi na nga sila natutulog. Makapaglumpia lang. Nakasuti pa ako sa gabi. Nakasuti pa sa barangay. Ako pa ako sa barangay. Kayo ba, siya ba chairman? Siya ba kapitana? Siya rin ang kapitan dito. Siya, Gusto niya maging mayor. Talaga gusto niya maging mayor. Kaya pag maboto kayo, ito na talaga. Wala na kayo ipapipiliin pa. Ilan ang anak ni nanay? Ilan? Ang anak? 5 po, 5. 5? 5 po. Para 7. Pero 5 lang talaga. 5. Walang talaga anak nito. 5 lang. Ayos! Congratulations! Kaya naman, sa mga nais mo lang ng 1,000 pesos, laki na tumutok sa DZRH, baka na susunod natin winner sa bagong taon. Bagong lakas promo, dito yan sa Tondo, Manila. RH number 6, Sherwin Bata Alvaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Yehey! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20. Ang balitang ito ay 26. Tuloy ang mga pangunahing balita. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health na tiyaking hindi maaantala ang paghahatid ng serbisyo ng PhilHealth
sa kabila ng zero subsidy para sa state insurer ngayong taon. Sa meeting ng Pangulo sa Malacanang, binigyan din ito ang commitment ng administrasyon na pagtuunan ang edukasyon, kalusugan, economic services, infrastructure at agriculture. Inimok din ng Pangulo ang DOH na pagtuunan ang prevention o mga paraan para maiwasan ang pagkakasakit habang binigyang din ang kahalagahan ng digitalization ng ahensya sa paghahatid ng serbisyo. Una nang sinabi ng PhilHealth na sapat ang kanilang pondo para sa karagdagang benefit packages sa kanilang mga miyembro sa kabila ng zero subsidy. Nauwi sa galit ang paghihinagpis ng pamilya ng isang OFW na nasawi sa Kuwait makaraang maling bangkay ang naipadala sa kanila ng isang punerarya sa Montalban, Rizal. Agad namang nagkasa ng investigasyon ng Department of Migrant Workers kung bakit maling bangkay ang naipadala sa pamilya ng OFW na si Jenny Alvarado. Si Alvarado ay nasawi ng malason dahil sa coal suffocation mula sa heating system sa pinagtatrabahuhan nito sa Kuwait noong January 2. Ayon sa pamilya ni Alvarado, kinuha nila ang bangkay sa isang punerarya sa Montalban, Rizal. Ngunit ang nasa loob ng kabaong ay isang Nepali worker. At hindi si Jenny. So hindi dito nagkaroon ng switching? Hindi dito. Sa punerarya dito? Oo, hindi. Sa Kuwait pa? Kasi ano... Nepali Sabi siguro nung... Punerarya sa Montalban. Alam nga nang palitan namin ng... Saan kami kukuha ng Nepali? Pambira. Kagad naman nagtungo si OWA Administrator Arnel Ignacio sa pamilya ni Alvarado at tiniyak na gagawin ng gobyerno ang lahat para maiuwi sa bansa ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay. Saklap ng pangyayaring yan, ano? Samantala, posibleng bumagsak ang piso kontra dolyar ngayong taon. Ayon sa BMI Country Risk and Industry Research, maaaring umabot sa 60 pesos ang palitan ng piso at dolyar sa oras na formal nang umupo bilang Pangulo ng Amerika si Donald Trump. Dahil ito sa pagiging agresibo ng mga polisiya ni Trump para mapalakas ang dolyar. Una nang sinabi ni HSBC Economist for Asian Aris Dakanay na posibleng mangyari ito sa ikalawang quarter ng taon. Nananatili ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagbabago ang paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos na tutulan ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo dahil mas marami pang mahahalagang bagay na dapat tutukan ang mga mambabatas na may pakinabang ang mga Pilipino. Ginawa ni Bersamin ang pahayag ng matanong kung may epekto ba ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa pananaw ng Pangulo sa issue. Matatanda ang hinarang ng Pangulong Marcos na ikinakas ang impeachment laban sa Vice Presidente dahil hindi naman anya mababago ang buhay ng mga Pilipino kung mai-impeach si VP Sara. Arestado ng NBI at ng Bureau of Immigration ang 12 Chinese national na may scamming operation sa Parañaque. Dinakip sila noong January 8 sa Rans Corporate Center, Asiana sa Tambo, Parañaque dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Act. Na-recover din sa lugar ang mga love scam script, messaging applications, mga fictitious accounts at bank accounts. Dahil dito mas tumibay ang hinala ng mga otoridad na sangkot ang mga suspects sa cryptocurrency, fake investments at love scams. Tinangkapan ng ilan sa mga ito na suhulan ang mga operatiba ng NBI kapalit ng kanilang kalayaan. Eto na sila! Metro Manila ngayon! Alamin natin ang follow-up doon sa tatlong magkakapatid na namatay sa sunog sa Maynila. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, dito tayo sa Guadalcanal, sa Santa Mesa, yung bahay ng pamilyang nasunog kung saan namatay yung tatlong menor de edad na matrap sa loob ng bahay. Papuro babae ito
at ang edad ay talaga puro menor. Ang panawagan nila na biktima ng may mga nanghihingi, Anthony Jerry, sa pamagitan ng Facebook na may humingi ng tulong at may mga nagpadala na ng GCash. Ang panawagan ng nanay, huwag maniwala dahil sa hanggang ngayon wala pa raw silang GCash para at hindi sila humingi ng tulong. May mga nagpadala na raw. Nagamit pa ng mga scammer. Nagamit pa ng mga scammer itong mga Ay, sus, Mario Jose, namatay. Natrap yung tatlong magkakapatid. Natutulog daw, boy, nung mangyari yung sunog? Galing sa paaralan, nagpapahinga, alas 5 ng hapon, at nang masunog yung kanilang bahay sa ikalawang palapag. Saklap, dito sa Guadalcanal, Santa Mesa. At nagpapahinga itong mga kapatid dahil galing sa eskwelahan nang hindi na makalabas. Nakita pa nung nanay sa labas na nagtitinda, pero hindi na nagawang marespondihan pa yung mga anak niya. Maraming mga tumulong gaya ng mga pamilya Kirante. Kapitbahay ni dating Police Maynila, si General Ferdinand Kirante, itong nasunog na bahay. 7 taong gulang, 7 taong gulang at isang 16 na taong gulang. Sa bahay nila mismo nagmula ang sunog, boy? Sa bahay nila at sa ikalawang palapag. Ang kwento ng mga taga rito ay nagtitinda yung nanay. Sa tapat lang daw tapat lang ng bahay. Nakita ko yung bahay, isang iskinita at dikit-dikit nasa ikalawang palapag. At ang pakiusap ng mga kaanak ng mga biktima, huwag maniniwala sa mga Facebook na nanghihingi sila ng tulong at meron na raw nagbigay ng tulong. Nagagamit pa yung kanyang yung pagkamatay ng kanyang anak. Sa ngayon, inaalam pa ng mga tauhan ng arson investigator ng Bureau of Protection ang dahilan ng sunog. Sinabi naman ni Director Repogoso ng Manila Social Welfare Department na nag-atabay na lang sila para magpadala ng tulong si Manila Mayor Hani Lacuna. Ito si Bay Gonzales para sa DZRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun mo nga naman ang mga manloloko, ano? Pati yan, kaya ba nilang sikmurain yan kung may konsensya yung mga hayop na yan? Yung 3 batang paslit na namatay sa sunog, gagamitin nila para makapanloko. Grabe, ano? Ay, nako. Metro Manila ngayon. Samantala, ito daw pong Internal Affairs Service ng PNP ay nagbabala sa mga pulis na lalabag sa mga protocol sa checkpoint. RH52 Edniel Parosa, Coming Edniel! At Jerry, nagbabala ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police na maaaring maharap sa administrative sanction itong mga tauhan itong PNP na lalabag sa checkpoint protocols ngayong election period. Ayon kay PNP ES Inspector General Attorney Dodo Dulay, hinihimok ng tanggapan ng publikong isumbong ang mga irregularidad sakaling maharang sa checkpoint. Nauna na kasing sinabi ng liderato ng pulisya na pwedeng videohan ng mga motorista itong mga tauhan ng PNP na tataw sa COMELEC checkpoint. Nakaraniwan din namang may body camera o recording device nilang sarili. Bawal sa mga pulis ang kapkapan ng mga motorista, gayon din ang pagpapababa sa mga ito o ang pagbukas sa truck ng mga sasakyan. Sa ating pag-ikot sa Pasig City, Mandaluyong hanggang kahapon at ngayong umaga, dito tayo sa may San Juan, wala nang umarangkada itong election period. Napansin nating iba-iba yung oras ng checkpoint at hindi laging permanente sa isang lugar. Gaya rito sa border ng Maynila at San Juan, sa may bahagi ng Santa Mesa Bridge, may permanent police outpost dito pero iba yung nakatao na tauhan nila sa checkpoint o pagsuri ng mga sasakyan. Pero tulad dito, dapat may karatula yung checkpoint kung saan nakalagay ang pangalan ng local security chief o yung presinto o police station na nakasasakop sa checkpoint, maging yung local election officer. Bagay na nasusunod naman dito sa nasilip nating lokasyon, border ng San Juan at lungsod ng Maynila. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Metro Manila ngayon. Thank you, Edniel. Samantala ang PTEX daw ay nainggit sa NAIA. Nainggit sa NAIA. Nagtaas na rin ng parking fee. Alam mo ba yung nangyari dyan, kumbachero? Hindi ba marami doon nagpa-park ng pamatagalan sa NAIA dati? Nung nagtaas, lipatan sa PTEX. Sa PTEX naglipatan dahil mura din sa PTEX ang parking. Ngayon sabi nyo, ba't kami ang nagdudusa dito? Ayun. Eto na ngayon. Nagtaas na rin ng parking fee ang PTEX sa RH15. Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying inaangala ng ilang empleyado at mga saglit lamang kung pumarada ang taas singil sa parking fee nitong Parañaque Integrated Terminal Exchange. Epektibo na kasi ang 60 na parking fee sa mga sasakyan sa unang 3 oras at karagdagang 15 pesos sa susunod pang oras mula yan sa flat rate na 60 lamang. Para sa mga motorsiklo, 60 na ang flat rate mula sa 50 at 300 naman ang para mahal sa nga, no? ng lahat ng sasakyan. Yes, Ang gatong kape. Ang mahal. Ito, Giselle, may nanggagatong dito. Ang mahal, mahal. So, dati ay 50 yung motor, yung at flat rate lang. Flat rate lang. Tapos ngayon, naka-fix na yon. Ngayon, dinagdagan ng 10 piso, 60 na, Katunying. Pero flat rate din yon. Hindi, may Flat ano rate na. yun. Flat rate. May ano pa, succeeding hours, di ba? Yung sa ibang sasakyan Sa na four wheels. sa motorsiklo. Yung motorsiklo, Ma'am Giselle, ay flat rate lang pa rin, pero nagdagdag na 10. Tama ka, Katunying. Yung overnight naman ng mga sasakyan from 150 pesos, ngayon doble na, naging 300 na. 300 na yan. Pero kung ikukumpara ka, Jerry Katunying, doon sa parking fee ng NAIA, mas mura pa Mura dito. pa din. Mas mura pa rin dito. Ayon nga doon sa isang empleyado na nakausap natin kanina, malaki daw na kabawasan yan doon sa kanyang budget pangkain. May pangako naman daw sa kanila na mga empleyado itong PTEX na 10 pisong discount pero hinihintay pa nila yan hanggang ngayon. Yung ilan naman na sandali lang na kailangan pumarada, nagmamaksol din at sinabing dapat pang ibaba ng PTEX yung parking fee sa mga hindi naman daw umaabot ng 1 oras. Marami raw kasi sa kanila yung pumaparada dito sa terminal upang maghatid lamang ng pasahero, magbaba ng gamit o bagahe o di kaya ay maghihintay lamang. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng ating panayam. Yung maidadagdag na taas parking dagdag panggas na rin sana sa mga pangangailangan sa bahay. Sobrang laki sa gastos. Imbis na pangkain na lang namin. Patagay sa pagkain, taas pa yung parking. May ilan naman na nagsabi na tumanggi ng umarap sa kamera na maaring resulta daw yung taas parking fee ng dumagsang parker mula sa Ninoy Aquino International Airport. Kinumpirma na kasi sa DZRH ni Colin Calbasa, ito namang Senior Corporate Affairs Officer ng PTEX na tumaas ng 14% yung volume ng mga sasakyan sa kanilang parking area noon lamang buwan ng Oktubre matapos itaas yung parking fee ng paliparan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito mo! Sino itong batikan at magaling na aktres na hindi raw nakapaghanda ng kanyang retirement? Yung monthly pension, hindi pa man dumadating, ipinangungutang na. Naku po. Hindi nang nangyari dito sa sikat na actress na ito. Dating sikat na to. At ipapalo up natin yung bakit maling bangkay ang naipadala sa mga galing dyan sa Kuwait. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:41. This time check is brought to you by Balita. Alas 7:45. Nasa linya na natin si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Secretary, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tony, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo. Secretary, ang saklap naman ng nangyari na yun dun sa kababayan natin nang galing sa Kuwait, ano? Paano nangyari yung pagkakapalit na yun ng bangkay, Secretary? Unang-una ay itong kaso ng OFW na ang unang ulat ay namatay ng coal smoke inhalation. Namatay siya sa bahay bakasyonan na wala siya doon sa bahay ng employer niya. Yung employer niya, sinama siya at yung dalawa niyang foreigner na kasama, na kasambahay din. At sinama sila doon sa bahay bakasyonan at doon nga sa tinatawag na resort chalet nangyari, no, sa kwarto nila overnight habang natutulog ay nangyari inhalation. So, dinalaw ko yung pamilya nung linggo, nung weekend at nakadaupalot ko sila pangalawang beses na ito at I assured them of two things. One is yung pagpapaalam pa kung anong clarification, kung ano nangyari. Kung ano talaga. Inaantay pa natin yung police report at autopsya. At pangalawa, yung agarang pag-uwi ni Jenny, pangalan niya OFW Jenny. Si Jenny. Ang humingi na rin ako pamanhin at bigyan ng paliwanag sa ngayon. Hindi pa kasi kumpleto ang detalye. Pero ang paliwanag so far is yung service provider, kasi nagbigay rin ako ng direktiba na madaliin ng pag-uwi. Yung service provider, tinanggap yung labi doon sa Criminal Investigation Division ng Kuwaiti side. At may identification doon. So lumalabas na mali yung sa pagtukoy ng labi. At pangalawa, yung pag-ship, no, na hindi na itukoy ng maigi. Hindi nakita na maigi ng labi, lalo na sa side natin. So anyway, at any rate, sabi ko doon sa pamilya, ay yung abogado natin tinitignan ngayon kung ano talagang detalye na nangyari and whether there are legal liabilities here dito sa nangyari. At kapag ang findings ng abogado natin according to Kuwaiti law ay may legal liabilities, then habulin natin ito. Rest assured, habulin natin. And si Jenny naman, nakapipinto na makauwi na itong Webes. Pero andun pa rin sa Kuwait. Baka naman naipadala naman sa Nepal, Secretary. Hindi. Kasi nung linggo, nung nandun ako, sa pakiusap kasi ng pamilya, i-check kung nandun pa si Jenny sa Kuwait at pagpadala ng litrato. So nung linggo, habang nandun ako, dala-dala ko na yung litrato sa cellphone ko. At pinakita ko sa kanila yung litrato ni Jenny bilang pagpapatunay na nasa Kuwait pa si Jenny. Yung pong, tama po ba yung unang report na Nepali po yung nakarating dito? Opo. Yes. Opo. Nepali na, well, mukha rin Pilipino pero mahirap mag-husga kung ano nangyari. Nagkamali sa identification. Opo. Paano natukoy yung nationality, no, nung dumating dito? May mga tag po? We were informed by the provider, service provider, na ang naipadala nga yung isa sa Nepali colleague. Kasi tatlo sila doon sa kwarto. Yung po bang yung pamilya naman ng Nepali, malamang naghahanap naman ng kanilang kamag-anak yun, Secretary. Yes, so kagabi ay uwi na yung labi. Nung inaibalik na, ibig sabihin sa Kuwait yung labi nung Nepali. Okay. Kagabi nailipad na. Hindi naman ay inuwi natin doon imbis na sa Nepal. So lahat po ng mga expenses po dito ay sino po ang kumakargo po? Yes. Sagot ng service provider. But at any rate, whatever happens, walang gagastusin dito yung kamag-anak, yung pamilya. At dito sa expense ng pagbalik at yung pagpapadala kay Jenny ay sa service provider. Opo. Doon sa pagkamatay nila, Secretary, parang kakaiba ho yan, ano? May smoke inhalation doon sa charcoal, yung ginagamit, yung sa para ginagamit na heater.
Meron daw coal metal stove doon sa kwarto eh. Oo. Yun ang nasa ulat yun. Hindi ko alam kung paano ang exact setup nor yung itsura ng kwarto. So these are things that we hope will be clarified doon sa police report. At na-autopsy din si Jenny doon sa Kuwait. So we're also expecting the autopsy results. Oo. So hindi pa natin inaalis ang possibility ng foul play dito, Secretary. Yes, at saka negligence. Kasi kung hindi man in bad faith o with evil intent ay posibleng negligence, di ba? Kawalang bahala o hindi tanaw o pagtingin sa sitwasyon ni Jenny at yung mga kasamahan niya kasi gayong ang bahay bakasyonan yung pupuntahan. Kung yung safety nila doon sa lugar na yan. So these are things that I ask our legal retainer to look into. And as I said, so two things nga yan, yung maling pagpapauwi at saka yung mismong pangyayari. Yung maling pagpapauwi po, meron po ba kayong tinitingnan na negligence on the part of our personnel? Well, kasama na rin yun. Pero offhand, ang pagsusuri ko dun sa explanation ng service provider, we were not given a chance to view the remains. It was shipped immediately. Naka-body bag po ba? Naka-body bag o naka-coffin? Hindi ko sigurado Tunying kung ano ang setup o yung itsura pagdating. But yeah, yung galing sa service provider yung pag-ship ng remains. Mula sa Kuwaiti authorities to the service provider to the airline. Opo. Kasi po, kaya po tinatanong yung tungkol sa personal po natin, baka may matutunan din tayo dito in the future sa mga tao natin. Kasi kung po yan, tao po yan. Bangkay po ang pinag-uusapan po natin. Mabuti sana hindi sinunog o hindi ba may mga cremation, baka biglang kinremate, hindi naman pala atin yung pong i-cremate. Mga ganun po, Secretary. Baka kailangan naman ng improvement sa protocol. Of course, meron parating room for improvements. Tighter coordination with the service provider. But para sa akin siyang ngayon, of course, I'm postponing my final recommendation evaluation. Sa ngayon, ang nakikita ko mo, batay doon sa sulat ng service provider, mukhang sinit nila ng agaran. And ito ang pinatitignan ko precisely doon sa ating lawyer. Yes, sir. Okay. Secretary, salamat. Thank you so much salamat po. Sa update. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo, God. Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:54. Ay. Uy, siya nga pala. Nagpapaabot tayo ng pakikiramay kumbatsero sa pamilya ni... sa pamilya Paroko sa pagpanaw ng kapatid ni Boss Jomay. Si Manuel Torres Paroko. Pumanaw po nung January 6. At ang mga labi ay nandyan sa Rizal Premier Chapel at Manila Memorial sa Parañaque. Nakikiramay po kami, Boss Jomay, at sa pamilya nitong si Manuel Torres Paroko. Ay, baka
kailangan ninyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, ngayon ay petsang akinsi na 2025. Baka gusto nyong masubukan itong 2025 Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Ayun. Teka. Ang new Tigo 2 Pro ay may bago 1.5 dual overhead cam engine na maaaring ipares po sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may dalawang driving modes. Itong sport mode para mas malakas ang engine response at eco mode para sa mas matipid na drive. Ayun. Ang new Tigo 2 Pro crossover SUV ay meron ding 10.25 inches na infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto HD reverse camera na mayroong dynamic auxiliary lines at cruise control. Magkano ba yan? Mula sa halagang 708,000 pesos for cash purchase, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Kaya ano pa hinihintay mo? Aba, mag-test drive na. Pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. Yehey! Kabilis talaga ng oras, ano? Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!